Pero yung kinukuha ng mga alagad na ito ay hindi palay, kundi trigo. No? Dahil sabi nga natin, nakita sila ng mga Pariseo. Alam mo naman ang Pariseo, palaging nagpupuna, palaging may sinupuna, palaging may hinahanap, palaging may pagkukulang, dahil hindi nga sila napupuno. Wala yung mic. Walang mic. Pindot mo ata eh. Ay, okay. Hindi nyo ka narinig, ito lang mic, pwede naman. Obvious ba? Akala ko malakas na yan eh. Pero mas gusto ni Sister Tess yung malakas. Kaya nga, hindi niya masyadong narinig yung aking sinabi. Pero kailangan ituloy ko ito yung kwento, no? Nasabi na ito yung nasa Bible na talagang kung paano yung mga alagad na sumusunod sa ating Panginoon. Ngunit napansin nga sila ng mga Pariseo. Bakit nga kayo nangunguha ng hindi inyo pagkain yan? hindi, pero hindi yun doon. Nasabi sa natin. Pero dahil nga sabi nga natin, ang sabi nga ng ating Panginoon, hindi ba pwedeng kumain ang isang tao? No? Hindi ba pwede? Ano ba mas mahalaga? Ang templo o yung tao nagugutom? Hindi kailangan ng Diyos ang alay, ang handog, kundi ano ang ibig ng Diyos. Habag ang kailangan ko sa inyo. Habag ang kailangan ng Diyos. Ito yung ating pag-aalay, abag at awa sa ating kapwa. Kung sinong nagugutom, kaya-kaya ka natin pakainin? Kaya ka natin magbigay? At ito yung sa panahon natin ito. Ito na yung sukdulan ng ating paglilingkod na tayo magbigay sa ating kapwa, katulad ni Kristo. Sundin natin ang kalooban ng Diyos, mas sundin natin ang naglalang kisa nilalang. Anong ibig sabihin nito? Mas makapangyarihan ang Diyos. Kaya kung ano ang kanyang inuutos, gawin mo. Huwag mong isipin na ikaw ay mawalan kapag ikaw ay nagbigay, ibabalik ni Amang Yahweh. Palakpakan po natin ang ating buhay na Amang. Maraming palakpak! Tungkulan na ito na yung ginagawa natin sa panahon natin ito. Binuksan ni Ama ang ating pag-iisip, ang ating puso at nagkaroon tayo ng pag-ibig sa ating kapwa. Hindi magagawa ng tao ang magbigay kung walang pag-ibig mula sa Diyos. Dahil ito yung turo sa atin, gawin natin. Amen? Dahil siya ang naglalang sa atin, dapat natin sundin. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Maraming palakpak! At paalala lang po, sa linggo na po yung ating seminar. No? Ano nga ang tawag doon sa seminar na yun? Sister Tess? Renewal. Bakit tayo magre-renew? Pinaalaala sa akin ni Lord noong mga panahon noon. Yung nag-renew, bago pa lang na ginawa natin itong program na ito, after 10 years, sabi ni brother, magre-renew tayo. At ito na nga yung panahon ng ating renewal. Brother, ilang taon na ako noon? 65 ako noon. 75 ako ngayon. 10 years na nga. Ay, darating na naman ang panahon ng 10 years, renewal na naman tayo. Wow, 85 na ako. Magre-renew na ako ulit. After 10 years, 95 na ako ulit. I don't know. Kung saan ako doon sa 95. Amen? Bahala ang Diyos. Amen? Basta ginagawa ko ito, magre-renew ako at magre-renew. Paulit-ulit na magre-renew. Hindi lamang si Sister Nel, tayong lahat. Amen? Kaya nyo mag-ibigay kay Lord yun? Amen? Parang license yan. Kapag hindi ka nag-renew ng license, huhuli. Sa atin, walang manghuhuli. Bahala ang konsensya natin sa ating Ama. Dahil sa Kanya tayo nakikipag-renewal, gawin natin ang mga bagay na ito. Matutuwa at magagalak sa atin si Amang Yahweh, pati si Peng. Kasama ka na sa renewal na ito. Amen? Palakpakan po natin ang ating buhay na Panginoon. Okay, hindi ko na pakakahabayan dahil mahaba na. At hinihingan na si Sister. 5 minutes. Ano? Saya-saya. Ang saya-saya. 5 minutes. Alam mo, talagang sa totoo lang, ganito, nandito tayo sa ganito, talagang
nag-i-enjoy kaya ako. Ini-enjoy ko na lang ang buhay ko, ba't ba? Brother, 10 years na pala yung nakaraan, 65 lang ako nung maliwanag. Oo, noon, bago ako nung 65, kaya ko pa yung katawan ko. Hanggang ngayon pa naman, kaya pa naman. Amen? At hindi tayo pinababayaan ng Diyos. Amen. Mayroon tayong mga apo na nagbibili ng mga cosmetics na gusto natin. Pagdalgasyon na ka, para pagpapalain ka lalo ni Anang Yahweh. Palakpakan ko natin ang